Isa ang road rage sa pangunahing dahilan ng mga aksidente sa kalsada. At kamakailan nga kumalat online ang road rage shooting incident sa Antipolo. Paano nga ba ito maiiwasan? Alamin natin sa report ni Jap Regala. Nag-viral sa social media ang insidente ng road rage sa Antipolo sa pagitan ng isang SUV driver at dalawang rider na nauwi sa pamamaril kung saan isa ang nasawi habang tatlo ang sugatan. Batay sa salaysay ng suspect na SUV driver na nakakulong sa Antipolo Custodial Facility, nag-init ang kanyang ulo at nablangko raw siya kaya namaril. Kinundena ni Road Safety Advocate Bong Nebriha ang ganitong klaseng insidente. Hindi dapat nangyari yung pagpatay na yun. Dahil lang sa init ng ulo yun eh. Well, kung may enforcer doon, maaring umawat, right? Pero ito kasi, ang road rage, it starts with aggressive driving. It levels up na to the point na ganyan, nagiging personal, nagiging mainitin pareho. Paano nga ba maiiwasan ang road rage? Do not react. Kasi yung reaction, it's impulsive. Do not react. It's better to respond. Respond is thinking it over. Itong mga bagay na to, kung naman nalit pa ito, i-report mo. That's the better way to deal with this. Kasi pag nag-react ka, bubusinahan mo, bababaan mo, mumurahin mo, duduruin mo, susuntukin mo, and then that's the beginning of the end. Isa pang maaaring gawin ay hayaan ang kapwa motorista kung sila ang agresibo. Ginigit-git ka, tin-tailgate ka, or binubuskinahan ka, minura ka, nag-hand gesture sa'yo, ng obscene gesture. Just let it go. No, walang mawawala sa pagkatao. Dagdag pa ni Nebriha, wag na wag makikipagtalo sa kapwa driver. For you to engage, wag na wag yung gagawin kasi it might eventually lead to something that you might eventually regret later. Makakatulong din ang pagiging kalmado at pagkontrol ng emosyon. Avoid eye contact. Huwag tayo magpapadala sa init ng ulo. Kung nakakotse po tayo, sigaw natin. I-release po natin, i-vent po natin, mag-breathe in, breathe out tayo, then let's think. Do not react, respond. Pag naka-helmet tayo, ganoon din. At kung sinusundan ka pa rin ng kapwa driver, huwag kang uuwi ng bahay. Pupunta ka sa police station, barangay hall, doon mo i-complain. Sinusundan ako nito. Higit sa lahat, i-record ang insidente upang magsilbi itong ebidensya anuman ang mangyari. Document everything. Pasahero mo, ask him to take a video of what is happening. Take the plate number, take the color of the car. Makita mo kung ano. Kung makita mo yung tao na gumagawa niyan, then take a video of it. Then complain. Ayon sa MMDA, umaabot sa 72,000 traffic accidents kaugnay ng road rage ang kanilang naitala noong 2024. 8 naman kada 10 driver ang nakararanas ng road rage kada taon. 9 naman sa 10 driver ang nakakaramdam ng threat sa aggressive drivers kada taon. Ayon naman sa tala ng Department of Health, pumalo sa 703 road accidents ang kanilang nai-record per month ng nakaraang taon. Mas makakabuti kung magiging kalmado sa kalsada at higit sa lahat, huwag sabayan ng init ng ulo ang init ng panahon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.